Ngayong taon na to, ito ata yung pinakamarami kong nakain na bibingka. Bibingkang galapong, yan ang paborito nating lahat. Ako, yung version ng Bulacan, yun ang kinalakihan ko. Kaya binalikan ko tong lasa na to. Pinuntahan ko muna yung ninang ko sa Pulilan, Bulacan. Una to, sa tingin ko, one of many. Ewan ko kung makakarami tayo ng bibingka. Pero sa Pulilan, malapit lang sa bahay ng ninang ko. Lola. Tingnan natin. Kasang usok naman. Pero, sarap naman siya. Iba rin yung lasa sa nabibili natin sa atin sa Parañaque. Dahil iba rin yung palaman sa loob. Pero yung consistency niya, may hinahanap pa ako na mas masarap eh. Yung parang giniling na bigas talaga. Mag-ikot pa tayo baka, pero masarap naman yung lasa niya. Isa pa. Smooth. May libre rin siya Bandali natin. Sarap. Parang pandan yung tsa. Ano ba yung tsa na ginagamit dito nila? Minsan may kasamang dahon ng avocado. Dahon ng avocado. Baka nga, ganun yung lasa. Sarap. Mula sa simbahan ng Pulilan, lumipat naman tayo sa harap ng simbahan ng Baliwag. Sa harap kasi ng mga simbahan talaga nakapwesto yung mga bibingkahan. Pero sa Baliwag, taon-taon to, dinadayo to at marami sila dito. Nakabalik tayo ng Baliwag pero sobrang specific ng biyahe natin kasi pang bibingka eh. Ino namin Mariluz o Mariluz. Medyo, tingnan mo. Yan o. Medyo malagkit din yung gitna nito. Tingnan natin. Iba-iba sila eh. Ito parang wala masyadong sunog sa ibabaw. Pero tikman na natin. Ito yung pinakamalapit sa parking natin. Kaya ito yung una natin, tinikman natin. Makiso to. Pero ganun din, malagkit din yung consistency niya. Sarap talaga ng bibingkang bagong luto. Lasang usok talaga. Wala nga. Ito yung yung kumbaga yung basic bibingka dito. 100 pesos. Kahit nag-ikot kami, puro ganun yung presyo, yung basic. Tapos lahat may keso na. Nung bata ako, hindi ganun eh. Tama ba, Nina? Hindi ganun dati, no? Gusto mo ng itlog, usually, maliit pa. Ganun daw dati, ikaw magdadala ng sarili mong itlog kung gusto mong maraming itlog yung bibingka mo. Pero pareho kami ng ninang ko, medyo dense para sa amin yung texture ng mga bibingka ngayon. Tumikim naman tayo ng iba. Ang dami talagang bibingkahan dito. Hindi ko matitikman lahat pero ito na yung next. Okay, Emerald. Parang excited ako dito. Tikman natin Hindi siya ganun kalagkitan. Wala munang nyug. Alam nyo, nagigets ko na yung uso. Yung general taste ng bibingka nowadays. Makeso. Lahat sila may keso. Medyo nami-miss ko yung yung bibingkang kalya na basic lang. Hindi naman siya hindi masarap, pero halos sila lahat parang ganun yung taste profile. Pati yung klase nung harina na ginagamit, pinag-usapan namin ng ninang ko. Parang hindi ako makachamba nung galapong talaga, yung parang sa gilingan ata, talaga yun eh. Kaya may mga rough, may mga halos buo-buo pang kanin minsan na yung pure na galapong, may texture pala talaga na iba yun eh. Ito ang hula ko, harina siya. Hula ko lang naman yun, pero I'm sure galapong to. Masarap kasi lasang usok, pero may hinahanap pa rin akong texture talaga. So ito pala yung Caresti. Ang lapit nito dun sa nai-imagine kong lasa. Ito ata yung pinakamalapit sa hinahanap natin ngayong gabi. At dito nga pala sa Baliwag, ito yung merong pinakamahabang pila. Lasang-lasa ko yung pulang itlog. Wala tong keso. I think walang keso. So napaka-traditional ng niya. Taste profile niya. Yung texture, hindi pa rin yung hinahanap ko. Pero siguro ako na lang mag-a-adjust, Ganto na nga siguro ngayon. Pero kung may alam kayo na yung hinahanap ko, siguro yung mga lumang tao parang dahil lang yun yung kinalakihan ko dati.
Gusto ko siya mabalikan, gusto ko siya matikman ulit. Masarap naman yung mga nakain natin, ano? Oo. Pero anong obserbasyon mo, Ninang? Masyadong pino. Oh, masyadong pino. Masyadong pino yung pinakagalapong. Hindi naman masama yun, pero tayo nga, hinahanap mo rin yung gaspang, ano? Oo, kasi yung kabataan natin. Hindi lang ata gaspang eh. Sa tingin ko, may lasa rin na iba eh. Oo. Siguro yung parang may nilalagay sila na pampaalsa. Yan ang hindi ko na alam. Oh. Pero, Baking powder. ganun ba? Hindi ko alam eh. Kasi ang lola mo, naglalagay noon ng baking powder. Lola ko nga pala siya yung ano, yung mami, ang nanay ni Ninang, siya yung nagsabi sa akin na ba't daw ako umiinom ng serbesa? Nung bata ako. Oo, huwag kang uminom ng serbesa. Huwag daw muna ako uminom ng serbesa. At hindi inom ng pambata. Yan lang, trivia lang. Ayun ang eksena sa Baliwag. Lahat na natikman naman namin dito masasarap naman talaga. Lasang usok at lahat may libreng tsaa. At ang pinakamaganda yung eksena, very vibrant, buhay na buhay. Paskong Pasko. But wait, there's more. Paalis na kami ng Baliwag, meron pa kami nadaanan. Sa may munisipyo ata to Silipin namin yung eksena ng bibingkahan dito, mas konti ang tao. Ito, bago kami umalis ng Baliwag, munisipyo ba to? Parang ganun, ano? Natsambahan natin May rebulto Ito sinabi ni Mrs. Dizon na lutuin nyo mabuti para umalsa. Tapos mas konti yung tao dito. Siguro mas natutukan yung cooking process nito. Parang maalsa nga to isa na to. Para hindi malagkit, hindi mamasa-masa yung gitna, ganyan. Tingnan natin. Ubod ng init nito. Titiisin ko para sa inyo. Wow. Masarap siya. Actually, yung mga kinain natin dun, lahat yun masarap. Ang hinahanap ko lang kasi talaga yung texture, no? Same din to. Pag tinanong mo kasi, galapong ba yan? Baka lahat sasabihin sa'yo, oh, galapong to. Oo nga, dahil nga pala yung galapong ay nabibili na commercially available na. Hindi na siya yung makalumang proseso na iniikot nga na ganun. So, galapong din to. Pare-pareho sila ng goodness. Ito, ang gulo ko dito, parang yung huling kinain ko, paitlog na pula. Sarap. Wala rin tong keso. Pag ako pala, yung panlasa ko, panlasang Mike D, gusto ko yung walang keso kasi nasa edad ko rin no? Kumbaga yung kinalakihan ko, basic lang, yung stock lang, hindi siya kargado. Yun, kumpleto ang experience ng Baliwag. Pauwi na sana, pero napadaan pa kami ng Plaridel. Nakatsamba na naman, meron nakapwesto sa harap na naman ng simbahan. Okay, parang solid to. Alauna na. Inabot kami ng alauna kakakain. Simula tayo hapon, ano? Alauna sa Plaridel. Tikman natin itong, pauwi na kami. So sabi ko, silipin nga natin to Kuya John. Sarap din. Alam mo, subukan mo to. Walang lagkit yung gitna niya. Nahihiri na ako dun sa nyog. Pero maano to. Alam niyo na lahat naman sila. Maraming itlog na maalat. Ito okay din to, wala rin keso to. Parang old school. Tapos meron ding libreng tsaa. Tsaang Pilipino pala yung tawag dito, yung avocado at saka pandan. Bagay na bagay sa kambangon nito. Medyo nati yung yung taste. Ang sarap. Gets ko na. So nagtanong tayo kay Kuya John, yung galapong pala ngayon, hindi na manually ginaganon. So galapong nga. Pero machine na yung nabibili nila. Tinanong ko na si Kuya John, sabi ko, Kuya John, ano ba yung galapong na yan? Misteryo sa akin yan dahil iba yung nakain ko nung bata ako. So ang ganda ng explanation niya. Kuya John, tama di ba? Yung Apa. galapong yung ginagamit. 100% pong galapong. Oo. Binabid sa bigas, Oo, binabad na bigas. tapos ipagigiling mo. Sa palengke na kanyo, di ba? Hindi na yung, dati kasi iniikot na gano'n, di ba?
Oo, ngayon po, ano na, yung makina na po. Kaya standardized na eh. Pansin ko mas pino na siya eh. Pero masarap nga naman dahil bigas, talagang malagkit na bigas yung gagamit. Hindi ka gumagamit ng powdered na prepared. Hindi po, parang purong bigas po ito. Ah, yun ang maganda. Kasi pagka hinaluan mo siya ng powder, wala rin yung pagiling mo, parang lalabas din siyang floor. O harina. Harini, parang harini. Oo, wala. Yung iba natitikman ko, though hindi naman masama, kanya-kanyang version Opo, kanya-kanya po tayo. Kanya-kanya po tayo ng recipe. Oo. Hindi po natin dito sa Plaridel, sa Bulacan, ano po, yung traditional, purong galapong. Talagang gawa po sa bigas. Yun ang hinanap namin, kaya kami nag-ikot. Gawa Galing, po- ang galing. Ngayon ko lang nalaman. Po. Tsaka yung yung tsaan nyo, meron pala, sabi mo, ikaw rin nagturo sa akin na tsaang Pilipino pala ang tawag doon. Tsaka Pinoy po kung tawagin. Ah, tsaang Pinoy. Meron pala yung, ngayon ko lang nalaman na may anis pala na ano yun, ano? Tsaka pandan lang po yan, tsaka avocado. Sarap eh, bagay na bagay. So yung pala yun. Ang dami ko natutunan. Nag-ikot kami na nag-ikot. Actually, bago pa namin to gawin, doon sa lugar namin, halos isa namin yung bibingka. Hindi ko na lang naikwento sa inyo. Pero sa totoo lang, lahat naman nagugustuhan ko. Iba-iba sila ng sarap. Napakatotoo rin ng sabi ni Kuya John. Iba-iba nga naman ng recipe. Kaya lahat yan masarap. Meron ng kanya-kanyang preference tayo. Iba-iba yung description natin ng sarap, di ba? Eto, pauwi na talaga kami. Ayoko mag-NLEX, sabi ko mamasyal tayo, maglooban tayo. Pero may natsambahan kami nung dumaan kami ng bandang Malolos. Ito yung pinaka-ginto. Akala ko tapos na kami kumain. Dadaan kami dito, yung lumang... Ano bang kalye to? Ito po, harap po siya ng simbahan ng Santa Isabel. So bumili kami dito ng bibingka ni Kuya Manny. Tapos nagtanong lang ako kung ano ba to, galapong? Tapos sabi nila, 100% galapong. Kami naggiling. Yes po, may sarili po kaming gilingan po and yung papa ko po talaga yung nagigiling niyan. Ang isa pang excited ako, ang nakwento nila, mismo yung tatay nila ang namimili ng klase ng malagkit na gigilingin. Talagang special. Yung gilingan nyo po, sarili nyo? Oo, sarili na po yun. Sabihan ko po yun. Ngayon, yung gililingan, napasa na po dun sa So kanya. luma rin yung gilingan? Opo, tas napasa na po sa nanay. Tuwan-tuwa ako, walang biro naghahanap talaga ako nung bibingka sa pagkaalala ko mula nung bata ako. Kanina pa kami nag-iikot, titikman ko ng bibingka, napansin ko, ito yung pinaka maalsang maalsa. Sa mga, try ko. Pero yung binili ko, hindi pa special. Ordinary. Gusto ko lang makatikim. Itlog na sariwa lang. Kaya itlog na sariwa lang at saka Galapong po. galapong. O sige, titikman ko Basic lang talaga yung in-order ko para magkaalaman na. Sobrang okay na ito. Sa lahat, ito yung pinaka hindi malagkit yung consistency. May air to sa gitna. Maganda nga yung alsa nito. Maganda rin. Ito yung medyo hinahanap natin kanina pa na galapong traditional. Dahil natigman ko na to, magte-take out na ako ng special nila kasi na-confirm ko na akala ko one of those kanya-kanya nung preference eh. Pero ako, ito yung pinaka nagustuhan ko sa inikutan natin ngayong gabi. Ang solid nito, sobrang gabong nito. Huling-huli yung panlasa namin no, ni Mrs. Dizon. Ito yung hinahanap naming sarap. Alam nyo, baka kami lang yung lasa ng usok mula dun sa bunot, malaki yung kinalaman nun. Tuwing iaangat nila, pumapasok yung usok na yun. Iba yung amoy na yun dumadagdag dun sa bibingka. Ang sarap talaga. Curious lang ako kasi pang ilang generation na ba kayo, matagal na ba kayo nandito? Yes po. So, matagal na po. Pangatlo na po yung papa ko actually. So yung lolo pa niya? Ay, ma'am, di po. ng biyanan ko. Yes, Biyanan po. ng biyanan nyo? Kasi ni po, yung dito po na-picture din po si nanay dito. Okay. Doon po kami na-picture dahil doon. Tapos, ngayon po nagkasakit si nanay, yung asawa ko naman. Pero kami mag-asawa, 6 years na kami na nakasolo. Ngayon po kasi nagkasakit si nanay, kaya nandito po kami nakapwesto. So 3 generations na po ito. Apo. At saka po yan, wala po kami binago. Kumbaga Ayun, yan ang hinahanap Pag namin. may nagtatanong po na, pwede po ba kami humingi ng super ganto, sa puto bongbong, yung special ganto, wala po. Kasi nasabi lang namin, kung ano yung tradisyon, kahit sa puto bongbong, yun din po yung, kahit sa bibingka, yun lang din po yung kaya namin ibigay. So, ano ba yung kwento nyo? Wala kayong binago? Wala po. Masa... Mula po nung sa lola niya, tas kinip pa rin ng biyanan ko,
Tapos pati sa asawa ko. Talaga na ipasa. Opo, pinasa. Tapos talaga pong kung ano lang po yung tinuro, yun po yung inano. Ang galing. Salamat naman sa inyo at meron pang tabi nung original na paraan, pati yung ginagamit nyo sa ibabaw. Lahat po dyan walang tapon. Kung yung ng nyog. Ng nyog. Ito yung Papababa po ginagamit yung nyo. asawa ko ng nyog. Tapos may pambalat kami ng nyog. Bibilad po yung... yun yung uling nyo. Yun yung uling yun nyo. din po yung gagamitin. Kasama sa amo yun eh. Para inin, tsaka Walang tapon. Wala po kayong sigurado na sabihin natin na hilaw or ganyan. Ang ganda. Hindi po kayo Yun nga yung makakakain. tama yung sinabi nyo. Inin na inin. Hindi minadali yung luto. Kasi alsadong alsado Kaya po eh. pag may bumibili dito, waiting to wait. Willing to wait. Tama. Kasi po pag nagmamadali, hindi ko po talaga tatanggalin dyan. Kaya hanggang mahabang pasensya. Kaya po kami nakakuler. Kasi, Hindi kayo naglalabas ng alanganin. Opo, kaya kami nakakuler. Kasi yung iba, ayaw nila ng matagalang mag-iintay, ganyan. Ang galing. Tikman ko na tong Hindi namin alam na mas sikat pa pala tong puto bongbong nyo kaysa sa bibingka. Ba't ano ang pinagkaiba nung... Hindi, parehas naman din silang na trending sila pareha sa amin, kumbaga dito. Kaya lang, yan po kasi is na trending yan na picture na siya. Kasi yung ingredients na ginagamit nyo dito, kanyo... yan, kumbaga, natural lang. Natural na... Wala po kami hinahalo na kung ano po sa puto bongbong namin. As in, malagkit lang talaga. Kayo rin ang naggiling lahat-lahat. Asawa ko po yung gumigiling. Ano po niyan. Tikman ko, Tia. Sige, tikman niyo po siya. Iyan po, walang mga nakalagay na condense, ganyan-ganyan. Wala, talagang lang. Traditional pa rin po talaga. Puto bongbong na asukal at nyug lang. Nyog Yun at saka lang. linga po. Linga. Opo. Okay. Kuha ka ng tsaa. Ang sarap din nga ng consistency ng puto bongbong. Wala ring exaggeration na. Yung iba, sobrang smooth. Pero gusto ko to yung may bite. Hindi yung soft lang sa lahat. So, ano ba yung expert, mo dito, insider, mo sa puto bongbong? Asawa ko po talagang expert yan. Kasi di ba yung ibang nagluluto, aanuhan nila na yan sa loob ng, di ba yung bongbong? Bongbong. Wala ka nakikita nyo naman, di ba? Pag niluto nila, may nilalagay na margarine sa loob. Yung sa amin po, kahit live nyo pong makita yan, hindi po namin nilalagay ng margarine yan. Tama, Pag pinukpok po yan sa kamay, lalabas na po yan, wala po kayo makikita. Lalagyan namin ng margarine, pero sa labas na. Yung pag nilatag na siya sa dahon. Pero yung gaganyanin nyo po ng margarine, hindi po. Kusa siyang lumalabas? Kusa po siyang lalabas. Pero, sa giling din po yan. Sa giling, sa totoo lang, gandang-ganda ako sa consistency nung puto bongbong nyo. Tuwan-tawa ako na hindi siya yung sobrang pinong-pino na kala mo gelatina o kala mo... Kailangan po kasi tinitimpla po yung gilingan ng asawa ko yan. Hindi po basta po giniling na lang po. Hindi po, titimplahin pa rin po yung paggiling niya. Kung pino, sinasalat niya pa rin yan. Kung bago niya po yan idiretso. Sarap, Dahil pong proseso. Pero hanggang ngayon po, nakikip namin yung mga ganyang tradisyon. Teka, sino po yung si Kuya Manny? Siya po yung anak na bunso ni Casini. Siya po yung na-picture. Siya yung na-picture. Kaya po siya na-picture doon is, inano niya po talaga yung, paano po gumawa ng puto bongbong. Kumbaga po, ang napasa lang po kasi sa kanila, bibingka. Bibingka. So, ang dami po nilang ginawang proseso, ang dami pong nasayang na ganito, na ganyan. Bago niyo po yan na ganyan. Galing. Salamat po sa inyo. Ang galing. Ginalingan nyo. Ito yung lasang ginalingan. Parati ko sinasabi. Sobrang gaboom nito. Ang galing nito, isa na namang hindi masyadong planadong lakad pero napaka-fruitful nung ending. Natutuwa kami na buhay pa rin ang tradisyon, iba-iba lang ang version. Yun. We take the highs with the highs, ain't no surprise. Take the lows with the